What's up mga master? Mark Music here. May tanong dito mga master. Ano ba yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do na yan? Sagutin natin itong mga master, pero bago ang lahat magbibigyan muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Lahat po ng itinuturo ko is base lang yan sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang mga itinuturo ko. Let's go! Yung scale natin is do, re, mi, fa, sol, la, ti, do yan. Ito ay C major scale. Yung do natin is C, yung re natin is D, yung mi natin is E, fa natin is F, yung G natin is sol, tapos yung ating A is la, din yung ating B is T. Then ito octave niya lang to, do, high do, yan. So ito yun siya, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, C, D, E, F, G, A, B, C. At paglilipat tayo ng D, ito, example, dito natin kukunin yan. D. So, D na yung ating root. Ang mangyayari sa kanya is ganito na. Re, mi, fa, sol, la, ti, do, re. Yan siya. At pag E naman tayo mag-start, magiging mi. Yan. Mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi. Yan siya mga master. Yung proper. Kasi yan talaga yung ibig sabihin ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pero meron tayong tinatawag na movable do as a guitarist. Yan. Kasi tayong mga gitarista, ang naririnig kasi natin yung tunog lang lagi na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Kaya naibento yung movable do kung saan nakatutok yung ating root. Kung anong nota, yan na yung ating do. Parang napapadali, kumbaga. Hindi nagiging komplikado. Para ito sa mga nasanay sa mga ganitong tunog na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Isa na ako doon. Dahil itong proper na tawag ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do is hindi ko talaga yan pa naunawaan dati. At yung naririnig ko lang talaga is do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yun na yun yung scale. Pero actually, nag-work talaga yun mga master. Kasi yung tunog na yun, yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, parang ano na kasi yan sa atin eh. Parang namamahay na sa atin, immune na tayo doon sa tunog na yun. Yung pag makarinig tayo, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, parang immune na talaga. Dahil nung simula nung bata pa tayo, yung tinuturo sa school, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Kumbaga, set aside mo muna yung mga nota kung saan mo ilalagay yung unang nota dito sa daliri mo. Yan, example dito, yan. Yan na yung do. Set aside muna natin yung mga tawag na mga nota mga master. Pakinggan nyo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. 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 Ganon din dito sa taas. Yun siya mga master. Madali na lang pag movable do. So, pag nasa key of G tayo, hahanapin lang natin yung G dito sa ating fretboard. Example, dito natin kukunin sa A string. So, yung G niya is nandito sa 10th fret. Ito. So, hahanapin lang natin yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kumbaga, tinatawag din na wido-wido, kumbaga. Sinisepra lang natin. So, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Yun. At ito pa yung kagandahan pag alam mo yung mga nota dito sa fretboard mo. Sa di nakapanood ng video ko na yung mga master, meron akong tutorial kung paano malalaman yung mga nota sa fretboard ng ganun lang kadali. So, hanapin nyo lang yan sa playlist ko mga master. Fretboard Mastery. Yan. Halimbawa, pag nasa D tayo, so D, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. At pag na-master mo na yung fretboard, so example, nasa C tayo ito, kaya nating idugtong yung mga octaves niya. So, ito na siya. Yan.
Dalawang octaves na yon. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. At kaya mo pang patasin yan. Do, re. Pabalikin mo ulit. Madali lang siya, basta alam mo talaga yung fretboard. Ito yun mga master, unang-una talaga, pag gusto nyo nang mag-aral ng mga eskala, unang-una, aralin mo muna yung mga nota dito sa fretboard. Yun talaga yun para hindi ka malito kung mag-scale ka na. Kumbaga, madali na lang. Meron din namang natututo na scale muna yung unang inaral, then later on, bumalik din pala sila dito pag-aral ng fretboard. Isa na ako dun. Nauna ako sa scale. Kumbaga, natutunan ko yung scale ng G, then mga ilang araw, inaral ko na naman yung scale ng A. So, mahaba yung process. Pero matututo ka naman. Hindi naman sinabing hindi ka matuto doon. Pero babalikan mo pa rin ito, yung fretboard. Kumbaga, babalikan mo rin pala aralin yung mga nota sa fretboard. So, matututo ka, pero matagal nga lang. Unlike pag alam mo na kasi ito, yung fretboard, kahit wala mo ng gitara, aralin mo lang siya, isusulat mo lang siya kung paano nagkakasunod-sunod yung mga nota. Pag hawak mo na ng gitara, pag nandito ka na sa example, dito sa 5th fret, yung index mo yan, at ito yung gagawin mong root, madali mo na lang baybayin yung scale niya. Yan. Kasi inaral mo una yung mga nota sa fretboard. Fretboard muna, then, yung mga intervals niya, yan, yung mga pagkakasunod-sunod niya, kung paano yung nangyari. Yung agwat ng bawat isa, yan. Yan, chromatically. Anong mga tunog niyan. Yan yung tinatawag dyan, intervals. Yan muna. Then, pag mag-aral ka na ng scale, boom, fluid na lang. Madali mo na lang yan matutunan. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng ideya nito mga master. At huwag kalimutang i-share ito sa mga kilala nyo, mga kaibigan nyo na mahilig sa gitara. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out.